Mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Otto Ranz ang bumabati po sa inyo na sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan saan man po kayo naroroon. Mga kapatid, ang vlog ko po ngayon ay lalagyan ko ng title na Busina ni Busita. Kasi po mga kapatid, yung video na ipapapanood ko po sa inyo ay galing po dito sa mga vlogs po ni Congressman Busita. Kung saan mayroong isang rider na mayroong siyang angkas na walang suot na helmet. Ngayon, siya po ay hinuli ng LTO enforcer, pero bakit siya itutulungan ni Congressman Busita? May violation nga na not wearing ng helmet yung kanyang angkas. Yun po ba ay dapat pong gawin ni Congressman Busita? So ito po, ipapapanood ko po sa inyo yung unang part muna ng video na ito. Ang trabaho ng adjudicator, pag may contest, ikaw ang nag-iimbestiga. Tama? Nahuli ng enforcer ninyo. Ang angkas niya walang helmet. Tama ang pagkahuli kasi ang angkas walang helmet. Ang kanyang dala, student permit. Ang dala nung kanyang angkas, non-professional. May violation siya na no helmet. Walang question doon. Ikaw ang adjudicator. Ang tanong ko sa'yo, dapat bang patawan siya ng 1-year suspension? Depende sir dun sa ano eh. Kasi po, teka muna, wag depende. Ito lang po kasi, yung po sinabi namin ng professional kasi po, motor nga lang po pala yung tinatay niya. Ang sakay po niya ano kaya po, yung sa non-pro, okay siya dahil... Hindi, teka, nagmikos-mikos na tayo. Teka, nagmikos-mikos na tayo. Hindi pinag-uusapan dito motor o jeep o tricycle. Jeep, makinig ka kasi importante ito dahil malaking porwisyo sa katulad niya. Student permit dala niya, ang angkas niya non-professional driver's license. Doon sa usaping lisensya, bawal bang ginawa niya o hindi? Tama po yun. Na authorize na yung angkas niya non-professional. Tama po. Oh, hepe, mag-usap nga kayo ng adjudicator ninyo. Kaya sinabi ko po, hindi nawala sa loob ko na motor lang yung sasakyan. Hepe, uulitin ko po sa'yo. Hepe, ulitin ko sa'yo. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo lang o tricycle o jeep o kotse. Nasa ano po kasi yan di ba? Kung ang sasakyan. Nako, may problema tayo, hepe. Ilan na po kayang mga rider, motorista, mga drivers ang napatawan ng ganitong klaseng violation na hindi naman po pala tama? Yun po ang nakakagulat dito, kahit ako eh. Kaya po mga kapatid, ituloy nyo pa yung panunood para po maunawaan natin. Ano po Hepe, natin ngayon dito? hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license. Andala. Ang sinabi ng batas, must be accompanied by a duly licensed driver. Hindi sinabing non-pro, hindi sinabing professional. Okay. So, pag sinabing duly licensed siya, pero hindi professional. Walang sinabing ganun eh. Kaya naman po pala agad-agad na pinuntahan at tinulungan siya ni Congressman Busita. Meron naman po palang butas talaga na panghuhuli dito sa rider na to. Ito palang student driver's permit ay pwede mong gamitin kahit na hanggang gusto mong gamitin. Basta may kasama ka lang diyan sa sasakyan mo na holder ng non-pro or professional na lisensya. Okay. Alam mo bang mabigat? Kaya mula Cavite pumunta ako dito. 1 year siyang masususpende base sa pagkaintindi po ninyo. Pinapaliwanag ko sa inyo na malaking perwisyo ito sa katulad niya. Dahil kailangan niya ng lisensya pagpasok sa trabaho. Okay, student permit, kasama niya yung angkas non-professional, authorized ng batas yan. Pero kung dahil sa maling pagpapatupad, sususpendihin natin siya ng 1 taon, napakahirap. Okay lang sana kung tama ang pagpapatupad ng batas. Teka muna mga kapatid, bago natin ituloy itong video niya ni Congressman Busita, alamin muna natin, ano po ba ang student permit? Ito po ba ay talagang masasabing lisensya na magagamit mo kapag po ikaw ay nagmamaneho? Allowed ka na bang magpaikot-ikot dito sa buong bansa? Nagamit mo ang iyong student permit. So ano po ba ang student permit? Ang student permit naman ay lisensya na rin na unang kailangan bago ka makakuha ng non-pro.
Sa mga kabataan dapat ay 16 years old ka muna bago makakuha ng permit at may validity itong 1 taon at maaari mo nang ipananpro ito makalipas ang 1 taon. Kung may papasa mo ang examinations at ang lahat ng mga tests na ibibigay ng LTO. Matapos ang student permit sa edad naman na 17 sa Pilipino at 18 years old sa foreigners, yung taga-ibang bansa o ibang nasyon, ay pwede mo nang ipananpro ang iyong lisensya at may validity ng 5 years or 10 years. Kailangang maipasa ang physical at mental well-being sa pagmamaneho at mayroong 8 hours na practical driving course at ipasa ang exam ng LTO sa driving test. So, yun naman yung sa non-pro. Ngayon, sa professional driver's license naman, dapat 18 years old ka at maipasa mo rin yung mga exam. Yun nga lang, sa professional driver's license, yan yung magagamit mo na sa pamamasada, yan yung magagamit mo na sa paghahanap buhay mo. Ibig sabihin, yung non-pro, hindi mo yan pwedeng gamitin kung ikaw ay magmamaneho ng mga truck, ng mga taxi, ng mga pampasadang jeep, yung ginagamit mo na sa pagnenegosyo, yung ginagamit mo na sa paghahanap buhay. Kailangan sa mga non-pro na humahawak ng driver's license, yan ay private lang talaga. Ngayon, halimbawa, mayroong sasakyan ang kumpanya at talagang nakalagay doon yung pangalan ng kumpanya tapos ikaw yung may dala at nahuli ka. Mga kapatid, hindi pwede yun kasi yun ay company car, yun ay pang negosyo, pang professional lang yun. Kaya nga, yung mga nag-a-apply ng driver sa mga kumpanya, ang hinahanap na unang-unang requirement ng mga kumpanya na yan, dapat ang lisensya mo ay pro or professional. Sa mga non-pro naman yun, pang private lang talaga. Pero pwede mo nang hawakan yung lahat ng sasakyan mula single na motor, 3 wheels na kotse, SUV, jeeps, pwede mo nga hawakan na yan, pwede mo nang gamitin yan, wag lang itong mga trucks. Hindi ka pa talaga pwede doon dahil may mga restriction codes yan. So, yung student permit, ganun din. Pwede mo ring i-drive ang motor, ang 3 wheels, pwede mo ring i-drive yung mga SUVs, mga jeeps, at kahit na ano pang mga private vehicles, wag lang yung mga pampasada, wag lang itong mga trucks at yung iba pang mga sasakyan. Bakit lumabas sa printout? Nagbabayad siya ng 3,000 Okay, alam na. at suspended siya ng 1 year. Sir, kasi yung po yung initial natin violation yung initial dito. violation. Yung pong nakatikit. Yun po yung kasing ini-encode namin dyan. Ito ang problema kasi. Opo. Kasi kung ito ay nagtiwala sa LTO at hindi niya alam na mali itong gustong mangyari ng LTO, tatahimik na lang siya, sorry na lang. Tatanggapin niya yung suspension niyang 1 year. Kawawa naman. Nung nalaman po ni Congressman Busita, nung nakita niya yung email dito sa rider na to, na isususpinde yung kanyang lisensya ng 1 taon. Aba, daglian talaga siyang pinuntahan ni Congressman Busita mula Cavite hanggang diyan sa Region 3 para tulungan itong rider na to. Kasi itong rider na to, nagagamit na po niya yung kanyang student license permit sa pang-araw-araw niyang siguro paggawa, paghahanap buhay, pero may kasama siya. Tuwing siya ay bumabiyahe, kasama niya ang kanyang nobya. Kasi may Akin na yung lisensya mo. Diyan na po. Yung lisensya mo. Malamang po meron. SP po nakalagay. Ang pangalan niya, mabuti, isinulat ng enforcer ninyo. Yung pangalan Sa ni... taas po, sa taas. Yan. At ang sabi ng enforcer ninyo, ililis ang pangalan niya. Okay. Uulitin ko, madam, ha. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo, kotse, o jeep, o tricycle. Pinapayagan ng batas, kapag student permit ang dala, non-professional or professional, pwede. Adjudicator. Sa daan pa lang po kasi, sir, nag-uusap na yung enforcer at yung nahuli. Hindi, pinapaliwanag ko. Tama ba ako? Opo, tama po. Chief, Sige. ganun. Kasi kawawa yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Ilan po bang enforcer ninyo? Ang nanguhuli po dito, regional office po ng hindi po kami. Hindi kayo? Pinapasok Dito lang lang po po sa nila amin. pinapasok. O sige, pero dahil ang ticket sa inyo, Dito po gagaling. siya ang adjudicator. Gagaling. Kung siya ay magbabayad ng multa for not wearing helmet, yung angkas, mariresolve mo ito ngayon din. O sige, tingnan natin kung mariresolve mo. O, may pera ka dyan, 1.5. Meron po. O, magbabayad ka ng 1.5. 1,510. Gusto kong mahintay yung resulta. Sige, Oo. tama.
Kasi kapatid, alam mo, alam mo namang retired police ako eh. Huwag mong galingan magpalusot kasi supposedly, wala na ito ditong pag-uusapan. Itong suspension. Huwag mong sasabing pag naipakita. Pero bakit umabot pa mga kapatid na magulo? Puntahan pa ni Congressman Busita yung opisina ng hepe doon, pati yung adjudicator na sermonan pa ni Congressman Busita. Bakit umabot sa ganung sitwasyon? Bakit naging mali yung ginawang violations na ipinataw dito sa rider na to? Kasi dapat dyan, ang enforcer ninyo, nag-note na dyan Opo, dapat po. na meron siyang angkas na lisensyado Yun po yung wala. para wala ka ng problema. Kaya po wala. O kaya nga, huwag ka nang magpalusot. Ang hanapin natin, itong enforcer na ito. Sino ba ito? Non-kill po, non-kill. Non-kill. Madam, tao mo ito o sa regional? Sa regional office po yun. Sige, at Kung may note po kasi ano bang may sakop dito? Region 3? Region 3 po, sa Pampanga po. Itong busina ni Busita, kapag ka nakarating sa kanya yung mga ganitong problema, talagang pupuntahan niya yan. Kasi bakit mga kapatid, bago pa siya maging congressman or maging representative nitong One Rider Party List, ay talaga naman po siyang, isa po siya sa motorcycle right activist po, bago pa po talaga siyang maging isang congressman or representative. Mga kapatid, ano po ba talaga ang kwalifikasyon para maging isang traffic enforcer ka? Kasi pag naging traffic enforcer ka, may hawak kang panikit, meron kang karapatan na sumaway, manaway, pumara, nung mga sasakyan na yan na sa tingin mo ay nakagawa ng violations. Meron kang kaunting kapangyarihan para ipatupad mo yung mga traffic laws, yung mga traffic rules. So, ano ba ang magiging kwalifikasyon mo? Kasi tulad nito, mali yung huli. Tapos ako rin, meron din po akong karanasan, i-share ko po sa inyo. Meron po akong sasakyan, hindi ko mairehistro at na-block na lahat ng transaction dahil nga po na ako raw po ay nagkaroon ng violations doon sa Region 11. June 30, 2021, nagkaroon daw po ako ng violations doon sa Davao. Nalagyan po nila ng alarm noong May 30, 2022. Yung aking sasakyan. Ako, hindi ko na marehistro. Mabuti na lang at may nalapitan na kong kapatid din. Tinulungan niya ako, nakausap niya yung regional director doon sa Region 11. At yun nga daw po, ang kaso daw po nung aking sasakyan ay illegal parking. Mga kapatid, matindi pa ang pandemic noon. Nandito lang ako sa Autoruns, nandito ako sa Antipolo. At hindi po ako pumupunta sa lugar na yan, diyan sa Mindanao. So nung 2021 na yon, ipinakita ko yung aking picture dito sa kapatid na tumulong sa akin, ipinadala ko sa kanya na nung mga panahon na yun, nandito lang ako sa Antipolo at hindi talaga ako pumupunta dyan sa Region 11. Ngayon, nung nakausap niya, yung director doon, eto ang sinabi, wrong encoding. Ako daw po ay may no parking sa parte ng Davao yata po yan. So meron daw po ako no parking violations doon. At wrong encoding po. Siyempre, sino ba magre-report nun? Siyempre, traffic enforcer. Di po ba? So, paano nangyari mga kapatid na ako ay napunta ng Mindanao nung panahon na yun? Ang tindi pa nga, ang higpit pa nga ng, ng mga biyahe nun. Halos hindi pa nakakabiyahe lahat ang mga sasakyan nun. Nandito lang naman po ako. So, ayun po mga kapatid, mabuti na lang at naayos. Kung wala kang kakilala, kung walang tutulong sa iyo, ano na ang mangyayari? Kailangan daw na doon ko pa yon dapat aayusin. Pupunta pa ako ng Mindanao. Nandito lang po ako sa Antipolo. Siyempre, napakalaking abala nun, napakalaking problema nun. So, bakit ako nagkaroon ng ganung violation? Kaya nga po, mga kapatid, nagtatanong ako ano po ba ang qualification para maging traffic enforcer ka? Kasi yun, talagang malinaw na problema yon ng traffic enforcer. Wala naman ako dun Hindi po talaga ako nakarating doon. So ipakita niya na merong picture talaga yung sasakyan ko na nandoon ako sa Davao. Sabi nga nung RD doon, wrong encoding. Pero ang tanong, bakit pangalan ko, rehistro ko, lahat nandun? So yan ay mahiwaga. Pero tapos na yan, nalip na po yung alarm, nakapag-rehistro din ako. At itong nakaraang rehistro na to, wala na akong naging problema. Sino ang regional chief director ng LTO? Si Retired General. Ronnie. Sige, at sasabihan ko, lecturean itong tao niya. Ano yung apelyido? Non-kill po. Non-kill. Opo, non-kill.
Kasi kung tama ang ginawa ni enforcer, wala na tayong argumento. Kung may note po dyan, Hindi ko mabubuking chief, mabuti na rin na nangyari ito. Para nalaman ko, may problema din, i-correct natin. hindi sir, yung kung nakipag-uusap po sa akin dun sa maayos na po dun. Kasi masasabi. Alam mo kapatid, kaya ako siya sinamahan. Apo. Alam ko sistema ng LTO. Maggagawa pa siya ng contest letter Hindi sa'yo. Pero yan, napakaliwa na. Ikaw bilang adjudicator, nakasulat, di ba? Ibig sabihin, kumbinsido ka na siya ang angkas, no? Okay. So, ang suma total nito, ang mali, itong enforcer ng regional. Alam nyo mga kapatid, noong 1999, bago pa maging traffic enforcer, itong mga ilang piling mga sweeper, yung mga Metro Aid, na naging na-convert sila bilang traffic enforcer, na noon ng panahon na yun, noong 1999, marami po yung nagsasabing, ba't mo gagawing traffic enforcer yan? Nagwawalis lamang yan sa kalsada, sa mga lansangan. Diba? Talagang naging issue po yan noon. Ngayon, binigyan naman yan ng mga trainings, binigyan naman yan ng, siyempre, tinuruan, pero hindi sapat yun. Kaya nga ngayon, ang MMDA, meron silang academy. So, para maturuan sila kung paano manghuli, kung paano i-implement yung batas. At hindi yung basta-basta kakasuhan mo na lang or titikitan mo na lang yung mga motorista. Kasi madam, brother, Dapat po nila kung isinulat niya, accompanied by Miss Gacheco with non-professional driver's license. So, wala na saan ang ganito. Nakakapagtaka lang, bakit sumasablay dito sa mga panghuhuli itong mga traffic enforcers? Baka talagang kulang ng training or baka merong mga traffic enforcers na hindi talaga nila alam yung lahat ng kanilang dapat ipatupad. Sabi nga ni Congressman Busita, kawawa naman itong mga taong to. Sana rin po yung mga traffic enforcers, pag-aralan po nating maigi yung ginagawa nating trabaho. Kaya lang kasi minsan, yung mga traffic enforcers, nauuna yung galit. Nauuna yung inis, siguro sa init ng araw, sa dami ng trabaho, sa dami na nagbabiolate. Kasi talaga naman minsan napakahirap kausapin itong mga rider Kung saan-saan, di ba? Sa EDSA lang makikita mo talaga na sasakit talaga ulo mo. Di ba? Mag-iinit talaga ang ulo mo. Magagalit ka talaga. Pero mga kapatid, ito tandaan nyo mga traffic enforcers, mga pulis, kung magagalit po kayo, wala namang problema, pwede. Pero dapat pag nagalit kayo, hindi kayo magkakasala. Tandaan nyo po yan. Kung magagalit kayo, dapat hindi kayo magkakasala kapag sinunod nyo yung galit nyo. Diba? Kaya ngayon nagkakaroon ng maraming problema. Kaya nga sinabihan din ni Congressman Busita itong adjudicator. Ito, pakinggan nyo. Payong kapatid, maging mabait lagi. Kasi baka kunwari, may mag-a-approach sa'yo, magko-contest, harapin mo ng maayos. Alam mo bakit? Ipapaliwanag mo ng maayos. Kasi adjudicator ka. Kasi baka may dumulog sa'yo, may problema, hindi maganda yung pakikipag-usap mo. Pwedeng, alam mo, may tao pag problemado, umapatay Di ba? Kung yon, kasi malaking, kasi mahalaga ang trabaho mo bilang adjudicator. Pag may lumapit sa'yo, kahit mali siya, ipaliwanag mo ng maayos. Kasi baka pasupla-suplado, hindi mo na-explain ng maayos. Halimbawa ay may sakit yung kanyang anak, tapos nasuspende siya. Awayin pa ng asawa, pwedeng ikamatay mo yun Kaya itong mga ganitong issue, chief, binibigyan ko ng attention 1 month suspension, 1 year. 1 year po. Pero lilinawin ko, at hindi naman ibig sabihin nila-lecturean ko kayo. Ang may problema dyan, yung enforcer ng regional office. Kung nilagay na dyan, may remark siya dyan, accompanied by a licensed non-professional driver. No. Hindi na mapupunta itong paragraph na ito. Tama? O tapos, hindi ka na madagdagan ng trabaho. Hindi rin po kinunsinte ni Congressman Busita itong dalawang magjowa na to. Tinanong niya
yung rider, tinanong niya yung angkas na nobya nitong rider kung handa na bang mamatay yung kanyang nobya. O ito, pakinggan nyo po. Neng, alika. May tanong ako sa'yo. Huwag kang ma-offend, ha? Handa ka nang mamatay. Handa kang mamatay, hindi? Mag-helmet ka. Ikaw, nakahandang mamatay ng girlfriend, hindi? Hindi, sir. Bakit hindi ka nag-helmet? Nakalimutan lang ka, natataranta po ka. Hindi. Late ako kasi. Mas matataranta ka pag na-aksidente ka, eh. Hindi pala. Ba't matataranta pa, eh? Putok na ang ulo. Wala ka nang alam doon. Ilan taong ka na? 28 po. Uulitin ko, handa ka nang mamatay. O, di ba? Mag-helmet. Mahal mo ba talaga siya? Opo. O nagsasawa ka na sa kanya? Sabihin mo, mabuti na. Nakakalimutan lang po. Baka malimutan mong mabuhay siya. Pag-shooting na po lang. Hindi kasi ang helmet napakahalaga. Isang ganun lang. Patay. So mga kapatid, yan muna po ang iwanan ko po sa inyo. Marami pa po tayong mga susunod na vlogs. Pero isiningit ko ito na kapag po pala may student permit ka na ay magagamit mo na yung lisensya na yan kahit saan sulok ng Pilipinas ka pumunta. Basta kasama mo lang ang isang non-pro or professional holder ng driver's license na yan. So kapatid mo, kaibigan mo, jowa mo, ang importante may lisensya siya. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.